Okay, basahon ko diri 1 Corinthians chapter 15 starting from verse 14. Okay, ngon diri ug kun okay maga-celebrate kita pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dili ingon nga sa karon na nabanhaw ang atong Ginoo, kundi naghandom lang kita sa pagbanhaw sa atong Ginoo. Kay kausara to napatay si Jesus Christ, dili na tinuod ang ingon sa ato ang relihiyon nga kada tuig mapatay ang Ginoo. That's why may mga belief kita sa una nga kung Biyernes Santo dili ta mukaon og dukot kay basi talong tumonta kay napatay ang Ginoo, so dili na tinuod. Okay, dili ta mo trabaho kung Biyernes Santo kay basi masamad, no, dili maayo kung dili mag-abot ang next nga Biyernes Santo. So dili na tinuod ha. Okay. So ingon diri verse 14, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Verse 15, ug labaw pa niyana kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti may tungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Verse 16, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Verse 17, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Okay? Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Okay. So pagkamayon sa Ginoo ang mga pulong niya nga ato ang gibasa ampo ta sa makadaligid lamang, labing balaan gamhanan namo nga Dios nga nasa langit. Lord, nining atak na, daghang kayong salamat, nining imong mga pulong nga mo nga gibasa, o kami nagaampo nga ubanan mo kami Ginoo, ikaw magapamuhat sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, nining imong mga katawhan, ikapa Ginoo ang kasing-kasing sa matag usa nining atak na, o Lord, magaministeryo ang imong balaan nga Espiritu Santo. O gani, Lord, ginapangayo kuman ang imong double portion of anointing, kay wala ko'y may mahimo sa kong kaugalingon, Ginoo. Instrumento mo lamang ako, Dios. Gani, limpihi ang akong kinabuhi, ang akong dila, na sa diin mahimong tapos sa pag-deliver nining imong mga pulong. Salamat, gidamahan, si imong kamaayo. Salamat sa imong pagbanhaw, si imong bugtong anak, nga mao si Ginoong Hesus, o sa mo ang pagpamalandong, Lord, sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, tabangi ang matag-usa, panalangini ang matag-usa, Ginoo. Salamat, good Lord, sa imong kamayo. In Jesus' name we pray. Amen. So, palakpakanan ko itong abuy nga Dios. Okay, gusto ko mag-share mga inigugma sa title, Celebrating Jesus Resurrection. Okay, no? So, okay. So, Jesus died, no? There is no doubt about that. Wala duda nga si Jesus Christ napatay. Can we say amen? Okay. He died on a cross slowly. Napatay si Jesus sa cross, amat-amat nga kamatayon. Kung imuha nga makita ang mga videos, amen, sa pag-antos ni Jesus, so He died on a cross slowly. Okay? Dili lang slowly, kundi, amen, napatay si Jesus in agony, amen, or kasakit. Hangtod, He took His last gasp and said, "It is finished." Hangtod nga miingon siya, samtang dito siya ibabaw sa cross, nga natapos na.
ang tanan. Ug ingon niya, Father, in your hands I place my spirit. Okay? So, sa tapos niya na his body was taken down from the cross, okay, wrapped in a linen shroud and placed in a tomb. Gikuha ang patay nga lawas ni Jesus, kay ginapanaog gikan sa cross, ginputos siya sa panapton nga lino o gilubong siya. Gibutang siya sa lubnganan. Ug mabasa na to dira mga inigugma nga si Poncio Pilato naga-order. Okay? Order that Jesus' grave be guarded. Nag-order si Poncio Pilato nga ang lubnganan ni Jesus Christ, amen, gwardyahan. To prevent people stealing his body and then claiming he had risen from the dead. Sa purpose nga nga nag-order si Poncio Pilato nga bantayan ang lubnganan ni Jesus Christ para nga dili kawaton ang lawas ni Jesus o magaingon nga nabanhaw si Jesus. Mabasa na to ng istorya sa Matthew 27 verse 62. Okay. So, tandaan na ito mga inigugma, death brings pain and hurt. Ang kamatayon nagadala ni siya kasakitan. So, there is nothing nice and pleasant about it. Walay manamian kung ang sa mahitungod sa ginatawag kamatayon. It is cruel, bagsik, it is unwelcome. So mauna ang kamatayon ni Jesus. Okay? Wala duda, siya napatay. Today we celebrate Jesus' resurrection. We celebrate Jesus Christ's own victory over the grave. So, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, mga inigugma, is the announcement to the whole world that death has lost its power to hurt us. Usa ka pagpahibalo sa tibuok kalibutan nga ang gahom sa kamatayon nawala. Praise God. Ingon ni Apostol Pablo dira mga inigugma sa ato ang text, 1 Corinthians chapter 15 verse 55, O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Verse 57, apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan binaagi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Okay, no? So, Jesus died in our place on the cross. Napatay si Jesus Christ nga sa krus sa Kalbaryo para gyud sa atoa or kita unta ang dapat. Taking on himself all our sin, no, ginako niya ang tanang nga mga sala, all the sin that separates us from God. Ginkuha niya ang tanang sala nga maoy nakapalayo or nakasiparar sa atoa og sa Dios. Okay? Taking on himself all the sin that prevents us from ever getting to heaven. Ginkuha niya ang tanan sala nga maoy hinungdan nga dili kita mapalangit. Can we say amen? Okay? And Jesus rose again from the dead to demonstrate that death could not hold him down.
Okay? So, una nga tanaw na to diri mga inigugma, if Christ has not been raised, anong matabo kung si Jesus Christ wala na banhaw? If Christ has not been raised, number one, then our preaching is in vain. Verse 14, sa atong text, ingon dira, o kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali. So, magiging sayang ang atong mga ginahimo, ang atong mga pagwali, ang atong mga pag-share sa pulong sa Dios kung si Jesus Christ wala na banhaw. Okay? If Christ has not been raised, kung si Kristo wala na banhaw, then our faith is in vain. Ang atong pagtuo sayang. Ingon dira sa verse 14, kawang usab ang inyong pagtuo. Amen. Ano pag yun mga inigugma? If Christ has not been raised, kung si Jesus Christ wala na banhaw, we are found to be misrepresenting God. Verse 15, og labaw pa niya na kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti, mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. So ang matabo mga inigugma, kung wala na banhaw si Jesus Christ, amen, ang matabo, we are false witnesses. Mga mini kita nga mga manog panudlo kung wala na banhaw si Jesus. Okay? We are found to be misrepresenting God. Literally, we are false witnesses. Amen? Pero salamat sa Ginoo. Amen, kay si Jesus Christ na banhaw. We are not false witnesses. Amen. Praise God. Ano ba dyan mga inigugma? If Christ has not been raised, kung si Jesus Christ wala na banhaw, then, amen, our faith is futile and we are still in our sins. Verse 17, ingon dira, o kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasasala gihapon kamo. Amen. Muna dapat na masabtan sa tao mga kaigsunan. Kay daghan kay mga tao karon nga wala ginatagaan dili ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Wala lubos masabtan kung ano, amen, ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So if Christ has not been raised, then our faith, amen, praise God, hallelujah, ingon dira sa may verse 17, ang atong pagtuo kawang lamang. Praise God. Ano ba yun mga inigugma? If Christ has not been raised, then those who have fallen asleep in Christ have perished. Verse 18, nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Amen. Hallelujah. So, but since Christ has been raised, the dead in Christ have not perished. O kay si Kristo na banhaw man, ang mga nangamatay nga nagtuo ni Kristo, amen, wala ginsilutan. Okay? So if Christ has not been raised, then we are of all men most to be pitied. Verse 19, kung ang atong paglaom kang Kristo, kutob ra niining kinabuhia,
kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Amen. So ikaduha mga inigugma, tanaw na to, the power of Jesus' resurrection. So di ganina, kung wala na banhaw si Jesus, so nagitanaw na to nga may mga panghitabo ngayon ang pagwali, kawang, amen, ang atong pagtuo, kawang, praise God, o magiging false witnesses kita, okay, magiging makaluluoy kita nga mga tao, siyempre, ga-sacrifice kita maayo, amen, no, ga-sacrifice kita anhi sa simbahan, praise God, pero kung wala na banhaw si Jesus Christ, magiging sayang kining tanan. Okay? But, nagatuo kita mga inigugma nga si Jesus Christ na banhaw gikan sa mga minatay, no, sa pagkatulog adlaw, so tapos siya gilubong. Amen. Og ang the power of Jesus' resurrection, number 1, we are forgiven by God for all our sins. Tungod kay gibanhaw si Jesus, nabanhaw si Jesus Christ, amen, we are forgiven for all our sins. Amen. Dira sa may verse 17. Praise God. O kung wala banhaw si Kristo, kawang lamang inyong pagtuo, o makasasala gihapon kamo. Tandaan na ito mga inigugma. The foundation for every other blessing from God is that God won't hold our sins against us. Ang pundasyon sa matag panalangin gikan sa Dios, pamati mayo, amen, ang pundasyon sa tanan nga mga blessing gikan sa Dios, mao kining ginatawag ang Dios wala na nag-isip sa ato ang mga sala. Mao ka na ang pinaka-blessing yun nato nga madawat mga inigugma. Amen. Nga ang Dios wala na nag-isip sa atong mga sala, wala na niya ginhinumduman ang atong mga sala. Amen. Dira sa may verse 3, 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Amen. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Amen. Sumauna mga kaigsunan. Usa sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, we are forgiven by God. Gipasaylo kita sa Dios sa tanan nga mga sala. Amen. Sumauna mga hinigugma, usahay ang tao. Wala lang siya lungagon, pamatiyag niya, wala na siya ginapanalanginan sa Dios. Ang Kristo, may mga Kristohanon, mga hinigugma, kung wala lang siya kwarta karon, pamatiyag niya, wala siya gipanalanginan sa Dios. Pero tandaan na ito mga inigugma, ang pinakapanalangin sa Diyos sa atua, nga wala na niya gihinumduman ang atong mga sala. O usa ka pagprueba ni Ana, gibanhaw niya atong Ginoo. Nakuha ba na ito mga inigugma? This means that, okay, no, Roma chapter 4 verse 25. Roma chapter 4 verse 25 mga inigugma, ingon diri. Okay? Who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Amen?
Okay, ngon dira 4:25 sa Roma. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. O gibanhaw aron himuon kitang matarong. Amen. So pasalamat kita sa Dios, kapatid, nga si Jesus Christ na banhaw. Kaya kung wala na banhaw si Jesus Christ, buti pasabot mga inigugma, ang atong mga sala wala gyapon gipasaylo sa Dios. Ingon diri, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Praise God. This means that by His death, He paid the penalty for our sins and purchased our acquittal, our justification, and our forgiveness. Amen. Pinaagi sa iyang kamatayon ni Jesus Christ, gibayran niya ang penalty sa atong mga sala. O gipalit niya, amen, ang atong pag-absulto. Acquittal, mga inigugma, ang pag-absulto, na absulto kita. Gipalit na ni Jesus Christ. Gipalit niya ang atong pagkamatarong. Gipalit niya ang atong pagpasaylo. Nakuha ba nato, mga inigugma? Si Jesus Christ tanan ang nagpalit, mga inigugma. Siya ang nagbayad, siya ang naglukat para lamang kita, para lamang ikaw ug ako maabsuelto. Amen. Nahadlok kita, mga inigugma, kung paano magbulag sa atong ginatawag guilt. We fear the alienation of our guilt. Amen. Pero si Pablo nagaingon, because Christ rose again from the dead, we are no longer in our sins. That's why, mga inigugma, niningatak na basi ga-struggle ka sa ginatawag guilt. Nangayo kag pasaylo sa Ginoo pero pamatiyag nimo, guilty ka gyapon sa imong mga sala. Pero si Pablo nagaingon, tungod si Kristo na banhaw gikan sa mga minatay, we are no longer in our sins. Hallelujah. So number 2. So una dira, the power of Jesus' resurrection, we are forgiven by God for all our sins. Number 2, our faith is well-founded. Kung ingon kita well-founded, mga inigugma, maayong pagkatukod. Tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, ang atong pagtuo anaa sa maayo nga pagtukod. May mga pagtuo, mga kaigsuunan, nga wala matukod sa maayo. Kaangay sa ginatawag, kanabang moingon ang tao, maoman kuno. Ingon nila, ingon ani kuno. Amen? So, tungod sa atuang nga mga Kristiyanon, mga kaigsunan, tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, our faith is well-founded. Maayo nga pagkatukod. Buti pasabot, mga inigugma, kay maayo nga pagkatukod ang atong pagtuo, wala kay angay kahadlukan, wala kay angay kabalakan. Amen? Buti pasabot, if you put your faith in trust in Jesus, it won't be in vain. Dili ka na magiging sayang, dili magiging walay pulos, kung ibutang mo ang imong pagtuo o pagsalig ni Jesus Christ. Nganuman, si Jesus Christ buhi. Amen? Praise God. Ang atong Ginoo buhi. Jesus won't let you down. Amen. Jesus will always be there. The death of Jesus, take note,
The death of Jesus proves His love for us. Ang kamatayon ni Jesus Christ, prueba sa iyang paghigugma sa imuha o sa kuha. Amen. O ang iyang pagkabanhaw, take note, and the resurrection of Jesus proves His power over every enemy of life. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, maoy prueba sa iyang gahom. Amen. Sa tanan nga mga kaaway sa kinabuhi. Praise God. That's why, ingon ni Brother Gil, kinahanglan permi nimo i-proclaim. Permi nimo i-mention sa imong kinabuhi nga si Jesus Christ buhi. Permi nimo i-mention nga si Jesus Christ na banhaw. Nga numan, the resurrection of Jesus proves His power over every enemy of life. Amen. Buti pasabot, kapatid. Kung mag-aatubang kag temptation, pwede nimo i-mention nga si Jesus Christ na banhaw. May gahom di ay na, mga kaigsunan. Can you say amen? Praise God. Hallelujah. Jesus is alive to be trusted. Buhi si Jesus Christ nga sarang siya saligan. Galatia chapter 2 verse 20. Gilansang ako uban kang Kristo diha sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ako karon, o kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Kapatid, amen, buhi si Jesus Christ. O dili kita bagay mahadlok, di kita bagay mo mabalaka kung ato ang itugyan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Number 3, because Jesus was risen, we are to be invade. Kung mingon kita invade mga inigugma. Amen? Ang iyang meaning is kasinahan. So tungod si Jesus Christ na banhaw, kapatid, kita nga mga Kristohanon, kita nga nagtuo nga si Jesus Christ na banhaw, pwede mga inigugma nga sinahan kita sa mga tao. Muna nga may mga tao moingon, balhin-balhin og relihiyon. Amen. Munang dauton kanila, pero ang tinuod dira, kapatid, nasina di ay na sila sa imuha. So kung may magayaga sa imuha, kung may mudaot sa imuha, lain-lain ang ilang iistorya sa imuha, balin-balig relihiyon, usa lang imo ibutang si muna una. Tungod ka ikaw nagtuo nga si Jesus Christ na banhaw, dili malikayan nga mainggit sila sa imuha. Amen. Dira sa verse 19 sa atong text mga inigugma. Verse 19, okay? Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhi, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. If Christ is not raised, then living for Him. Take note. Kung si Jesus Christ wala na banhaw, if Christ is not raised, then living for Him, doing what He says, following His will, amen, is a great delusion, mga inigugma.
Amen. Kung wala na banhaw si Jesus Christ, ang pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang pagtuman kung unsa ang iyang giingon, ang pagsunod sa iyang kabubuton, magiging walay pulos mga inigugma. Even all what you give. Amen. Is a great delusion. Hallelujah. But since He has been raised and is alive and reigns as King forever, all our obedience, all our love for Him, all our self-denial is not just not to be pitied, but is positively inviolable. Amen. Kung maingon kita pitied, mga inigugma, makaluluoy. Kung maingon kita inviolable, nakakainggit. Amen. Tungod kay si Jesus Christ na banhaw, o tungod si Jesus Christ buhi, amen, nag-aari siya bilang nag-reign siya as King forever, ang tanan nga pagtuman sa Ginoo, ang tanan nga paghigugma sa Ginoo, ang atong pag-deny sa atong self, dili lamang kini, hallelujah, is not just, hallelujah, dili kini makaluluoy, kundili nakakainggit ni mga inigugma. Si Pablo na kabalo ni ini mga inigugma. That's why ingon niya sa my verse 58. Paul knows this, amen. That because Jesus was risen, all our obedience, all our love, all our self-denial, dili magiging sayang, is positively inviolable. Ingon niya sa my verse 58. Amen. Open your Bible. Amen. 1 Corinthians chapter 58, chapter 15, verse 58, mga inigugma. Ingon dira, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kabalo si Pablo ni ini, kapatid. Nga tungod kay si Jesus Christ na banhaw, ang atong mga paghago, ang atong pag-alagad sa Ginoo, dili magiging kawang. Ingon niya, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon, o dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Nganong naingon ni Pablo? Nganong nakaistorya si Pablo ani, kapatid? Tungod kay si Jesus Christ na banhaw. Nakuha ba nato mga inigugma? Kung wala na banhaw si Jesus Christ, ang imong pag-anhi sa simbahan, sayang. Amen. Ang imong mga ginahimo para sa Ginoo, sayang kung wala na banhaw si Jesus Christ. But because since Jesus has been raised and is alive, amen, ingon ni Pablo says, mga inigugma, hallelujah, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Praise God. So, dili lang si Pablo nakasabot ni ini, mga inigugma. Even si King Solomon. Ecclesiastes, mga inigugma, chapter 12. Okay, Ecclesiastes chapter 12. Verse 1, mga inigugma. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come
and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Amen? Ingon niya dira mga inigugma ni King Solomon, nga hinumdumi ang imong magbubuhat, samtang batan-on pa ikaw. Samtang sa dili pa mo abot ang makasubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Undi ka mga lagad sa Ginoo, kapatid, buot ipasabot, mag-abot ang panahon, mag-regret ka, magmahay ka. Amen. Pero kung mga lagad ka sa Ginoo, usa ka garantiya nga ang imong pag-alagad sa Ginoo, even pa man ikaw pamatan-on, kung mag-start ka nga mag-faithful sa Ginoo, ang imong pag-alagad sa Ginoo dili magiging sayang, ug usa ka garantiya ni ana nabanhaw si Jesus. Amen. Say mo ingon ang tao, di ko mga lagad sa Ginoo, hubin pa ko, sayang ang akong panahon, dako pa kog maabot. Amen. Pero kapatid, usa ka garantiya nga samtang ikaw batan-on kung mga lagad ka sa Ginoo, dili masayang ang imong ginahimo para sa Ginoo, usa ka garantiya niya na tungod kay nabanhaw si Jesus. Hallelujah. No, musumo ni ingon ni Solomon, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Praise God. So because of Jesus' resurrection, not only we are forgiven by God all our sins, but all of our labor, sacrifices in the Lord is inviolable, significant, valuable, and eternal. Tungod si Jesus Christ na banhaw, dili lang kay kita gipasaylo sa Dios sa tanan kang mga sala, kundili ang atong mga ginahimo para sa Ginoo. Amen. Significant. Moingon tag significant, mahinungdanon. Valuable. Kung moingon ka valuable, bililhon, dili baratuhon. And eternal, walay katapusan. That's why mga inigugma, amen, ang imong mga ginahimo sa Ginoo, dili baratuhon, kundi bililhon. Bot ipasabot, kapatid. Amen. Kung paano mo ginapreparahan ang pagsimba sa Ginoo, kana may bili. Amen? Praise God. Hallelujah. That's why mga inigugma, okay? So mabasa na to Revelation chapter 14. Okay? Revelation chapter 14 verse 13 mga inigugma. Okay. Ingon dira chapter 14 verse 13. Unya na dungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini. Sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. O mitubag ang Espiritu, matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Amen. Hallelujah. Ingon diri mga kaigsunan. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Amen. Hallelujah. Because of Jesus' resurrection, not only we are forgiven by God of all our sins, but all of our labor,
all of our sacrifices in the Lord is significant, valuable, and eternal. So that's why mga inigugma, if we aren't in awe of the resurrection of Jesus, we may only see it as a fairy tale. Kung dili kita mga inigugma, dili kita mahinangha sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, ang atong pagtanaw ni ini, usa ka istorya nga dula-dula. Fairy tale. Daghang mga tao karon kapatid nga ang ilang pagtanaw sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, wala makapahingangha sa ilaha. No? Kaangay sa kay Brother Gil. When it comes Jesus' resurrection, he become emotional. Amen. Muna dapat mga inigugma. Nga kung ang istoryahan, ang hisgutan, pagkabanhaw ni Jesus Christ, kinanglan mahingangha kita. Amen. Matingala kita. Usahay, muingon ta, ui kayo siya, pahilak-hilak pa. Pero muna'y tinuod, amen? Muna'y tinuod, kapatid. Hallelujah. Praise God. If we aren't in awe of the resurrection of Jesus, we may only see it as a fairy tale. Jesus' resurrection is history-making. Amen. Earth-shaking. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, matawag ni siya earth-shaking. Life-transforming. Jesus' resurrection is history-making, earth-shaking, life-transforming, and eternity-changing truth. So don't treat the Jesus resurrection as some cold truth you've always heard. Ayaw itreat ang pagkabanhaw ni Jesus Christ kaangay sang mabugnaw nga kamatuoran nga pirmi nimo mabatian. Don't treat the Jesus resurrection as some cold truth you've always heard. The living Jesus' resurrection assures us, amen, that we too shall rise. Amen. There is a new life in heaven with Jesus our Savior. Tungod si Jesus Christ buhi, tungod si Jesus Christ nabanhaw, mao ni siya ay assurance sa tua nga kita mabanhaw usab. Mao ni siya ay assurance sa tua nga may anaay bag-ong kinabuhi sa langit with Jesus our Savior. Can we say amen? Palakpakan na to nga buhi nga Dios. Magadukot ta sa makadali gid lang. Amen. Praise God. Mga inigugma, nagawali ko about celebrating Jesus' resurrection. Amen. If we aren't in awe of the resurrection of Jesus, we may only see it. Kung dili kita mahingangha sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, kapatid, ang atong pagtanaw ni ini, ang atong pagkabig ni ini, usa lamang ka ordinaryo. Amen. Or usa ka istorya sa dula-dula. Fairy tale. Kapatid, may gahom ang pagkabanhaw ni Jesus. Jesus' resurrection is history-making, earth-shaking,
life-transforming, and eternity-changing truth. May gahom ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, kapatid. Amen. Ang kamatayon ni Jesus proves His love for us. And the resurrection of Jesus proves His power over every enemy of life. Amen. That's why may gahom ang pagkabanhaw ni Jesus. We are forgiven by God for all our sins. Our faith is well-founded. Amen. So niningatak na. Tungod si Jesus Christ na banhaw, unsa man ang imuhang ginahimo para sa Ginoo. Unsa man ang imong ginahatag para sa Ginoo, dili na magiging sayang. Usa ka pag-assurance na tungod na banhaw si Jesus. So niningatak na. Paano mo ginatagaan bili ang pagkabanhaw ni Jesus? Basi ordinaryo lamang kini para sa imuha. Amen. Hallelujah. Tagaan tanig dakong kahulugan sa atong kinabuhi. Praise God. Because of Jesus' resurrection, not only we are forgiven by God of all our sins, but all of our labor, all of our sacrifices in the Lord is significant, valuable, and eternal. Hallelujah. Niningatak na mga inigugma. Ginablihan kong altar sang Dios, I challenge you to come. Amen. I-pray na to nga bisita. Praise God. My first time kita. Amen. Padawaton na to sa Ginoo. Prihan na to nga bisita diri. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay.